Update tayo mula sa may Commission on Elections na dagdagan pa po ng isang pwesto ang Commission on Elections. O nagdagdag pa ng isang pwesto ang naturang komisyon at 64 na party list seats aprobado na po sa Kamara. May mga development po dyan si Bombo Isa Cotoner. Pinagtibay ng Commission on Elections Anbank ang isang resolusyon na nagtataas sa bilang ng mga party list seats sa House of Representatives mula 63 tungo sa 64. Alinsunod yan sa probisyon ng 1987 Constitution. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, unanimous na naging boto ng Anbank matapos niyang igiit na ang party list allocation ay dapat umabot sa 20% ng kabuuang bilang ng mga kinatawan sa Kamara. Paliwanag ni Garcia, kung 63 seats lamang kasi ang gagawin, hindi ito tumutugon sa itinakdang minimum ng Constitution. Samantala, kapag 64 na seats naman, lumampas naman ito sa 20% na wala namang pagbabawal sa batas. Batay sa datos, ang 63 seats ay katumbas ng 19.87% ng kabuuang bilang ng mga kinatawan, mas mababa sa itinakdang 20%. Sa 64 na seats naman, aabot ito sa 20.12% na mas tugma sa mandato ng Konstitusyon at ng Republic Act 7941 o ang Party List System Act. Dagdag pa ni Garcia, tinukoy ng House of Representatives na ministerial lamang ang kanilang tungkulin sa pagtanggap ng mga Certificate of Proclamations, kaya't nasa poll body pa rin ang kapangyarihan sa implementasyon ng naturang resolusyon. Yung po approve na ng NBank. May NBank resolution na po. Tayo po ay sumulat sa Commission NBank. Sinabi natin na base sa ating pag-aaral, dapat po ay 64 at hindi 63 sapagkat ang 63 ay 19 point something lamang and therefore mababiolate namin ang saligang batas sapagkat ang 20% po ng sa saligang batas ay dapat po 64. Ngayon po, yung 64 magiging 20.1, 20.2. So lumalabas, sobra. Pero hindi na baling sobra kasi hindi naman sinabing cannot be more than 20%. Pero ang sinabi, shall be 20%. So ibig sabihin, mandatory ang requirement na ito dapat ay 20% ng komposisyon ng House of Representatives. Samantala, pinag-aaralan din ng poll body kung sino ang uupo sa ika-64 na pwesto, pati na rin ang magiging kapalit ng 3 pwesto ng Duterte Youth Party List sakaling maging pinal at executory ang pagkansela ng kanilang registration. Matatandaan noong ika-29 ng Agosto, pinagtibay ng Anbank ang naunang desisyon ng 2nd Division na kanselahin ang accreditation ng Duterte Youth dahil sa kakulangan ng publication at hearing. Ang grupo na nakakuha ng mahigit 2.3 milyong mga boto at 3 pwesto sa 2025 midterm elections ay hindi pa naiproklama dahil sa mga nakabinbin na kaso. Binigyan din ni Garcia na kung walang ilalabas na temporary restraining order ang Korte Suprema, otomatikong magiging pinal ang desisyon makalipas ng 30 araw mula nang ito ay ilabas. Sa panahong iyon, obligadong ipatupad ng poll body ang desisyon kabilang ang pagtukoy sa mga bagong manunungkulang party list representatives. Pinapastudy na natin yung pwedeng maging opsyon ng COMELEC kung sakasakali magiging pinal ang desisyon sa naturang party list. Natatandaan ng lahat na ang COMELEC NBank ay nagdesisyon kung saan kinakancel yung registration ng naturang party list. At dahil dito, base po sa rules ng COMELEC, ito ay magiging pinal at executory sa period ng 30 araw mula sa pagkakalabas. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.